Inihain ng complaint affidavit si Manila 2nd District Representative Roland Valeriano laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga kaugnay ng reklamong cyber libel ng umano'y mapanirang social media post laban sa mga miyembro ng National Unity Party o NUP. Ayon sa reklamo, inakusahan umano ni Barsaga ang mga mambabatas sa NUP ng pagtanggap ng suhol kapalit ng suportang politikal bago ang 2025 elections. Kaya siguro, kaya ako nag-file ng case to prove na hindi totoo yung sinasabi niya. At siguro paglabas ng resolusyon ng korte, doon natin malalaman kung sino yung tama at mali. As far as I'm concerned, wala akong tinatanggap, wala akong or anything na yung inaccuse niya, definitely isang malaking lie. Pagigit pa ni Valeriano na ang naturang pahayag ay isang publikong akusasyon ng bribery na inilathala online nang walang ebidensya. Batay sa reklamo, lumabag umano ang post sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa mga probisyon ng Revised Penal Code hinggil sa libel. Pahayag pa ni Valeriano na ang alegasyon ay hindi lamang laban sa isang individual, kundi sa isang malinaw na tinukoy na grupo ng mga mambabatas. Dagdag pa niya, ang naturang post ay nakapinsala umano sa reputasyon ng NUP at nagdulot umano ng hinala sa publiko. Samantala, binanggit sa complaint affidavit na si Barsaga ay nauna nang sinuspinde ng House of Representatives kaugnay ng hiwalay na issue sa social media conduct. Sa kasalukuyan, wala pang pahayag si Representative Kiko Barsaga kaugnay ng reklamong inihain laban sa kanya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Chinese Ambassador Jing Quan humarap sa media sa unang pagkakataon ngayong taon sa ginanap na New Year celebration. Inihayag ni Quan na bilang bagong ambassador na nakatalaga sa bansa, mahirap ang nakaatang na responsibilidad sa kanya, ngunit siya ay tiwala niya kaya niya itong gampanan sa pamamagitan ng suporta mula sa lahat. Aniya, kanyang gagawin na ang relasyon ng Pilipinas at China ay mas maging matatag at mas malapit ang dalawang bansa sa isa't isa. Ikinagalak niya ang pagkakaroon ng visa-free entry para sa mga Chinese national na aniya ay isang good news. Bagaman may mga kinakaharap na maritime dispute sa pagitan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng maayos na dialogo, ay kaya naman di umano na mapahupa ang tensyon. There are maritime disputes between China and the Philippines, which in recent years have become more pronounced. China also has land or maritime disputes with several other neighbors, including India, Vietnam, and Japan. But through dialogue, we all find, solutions, or at least we can manage or control the tensions. So I believe that China and the Philippines, we can also have that kind of ability and wisdom to properly manage our differences. Tampok sa 2026 Philippines-Japan Friendship Year ang jazz concert ng Tokyo Manila Jazz and Arts Festival Group kung saan ginamit ang musika bilang tulay ng kulturang Pilipino at Japan. Ang selebrasyon ngayong taon ay sa ilalim ng temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities na layong palawakin ang people-to-people exchanges ng dalawang bansa. Sa naturang okasyon, dumalo rin si First Lady Liza Araneta Marcos bilang pagpapakita ng suporta ng pamahalaan sa selebrasyon ng makasaysayang ugnayan ng dalawang bansa. Kasabay nito, inilunsad din ang opisyal na logo ng Friendship Year na dinesenyo ng Pilipinong si Edmond Fuerte ng Baguio City na gumamit ng mga simbolong shimenawa at abaca rope bilang representasyon ng matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Samantala, bilang konektado sa ugnayan ng Japan at Pilipinas, patuloy ding pinagtitibay ng dalawang bansa ang kanilang ugnayang pansiguridad.
Kabilang dito ang acquisition and cross-servicing agreement at ang paglalaan ng Japan ng humigit kumulang 6 na milyong dolyar bilang official security assistance para sa pagpapalakas ng kakayahang pandepensa ng Pilipinas. Ayon sa mga opisyal, ang pinalalim na kooperasyon sa kultura at seguridad ay sumasalamin sa matatag na partnership ng dalawang bansa sa gitna ng mga hamon sa rehiyon. Nagsagawa rin ng bilateral meeting ang Pilipinas at Japan upang higit pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa, kabilang ang kooperasyon sa seguridad, ekonomiya at mga isyung panrehiyon at pandaigdig. Napag-usapan din ang pagpapatuloy ng maritime cooperation at iba pang development projects, kabilang ang grant para sa wireless broadband connectivity sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ngayong taon ay minamarkahan ang 70 taon ng naibalik na diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Carmona Garden Suites by Swiss Bell Hotel, umpisa na ng construction, simbolo ng maayos at progresibong Carmona, Cavite. Ginanap January 20, ganap na alas 12 ng tanghali ang site blessing, laying of capsule and groundbreaking ng Carmona Garden Suites Hotel na nasa compound ng Global Technopark Carmona, Cavite. Ito ang kauna-unahang international hotel sa Carmona at simbolo ito ng mas magandang ekonomiya at progresibong Cavite. Inaasahan na ang construction ng kauna-unahang luxury hotel sa Carmona ay tatagal ng 2 taon. Ang naturang seremonya ay pinangunahan ni Consul General Philip Chen na siyang President and CEO ng First Global Conglomerates. So the project is going, and I'm proud to report to our friend we able to bring this property become one of the landmark of Carmona. This one is not only a business, but it brings the community together, and this is a part of supporting our government, our society for continue to grow our economy. This is our commitment since on a day in Philippines 52 years ago. This is my commitment to Philippines. I love this land. I live here. I'm getting old here, and I will continue to contribute whatever part I can. Samantala, ang Swiss Bell Hotel International ang siyang partner para sa development and management na siyang patunay na kalidad at international standard ang service at experience. Today is not just the start of construction, it is the start of a story we will write together, a long-term partnership built on trust, shared vision, and a mutual commitment of excellence. On behalf of Swiss Bell Hotel International, I express our sincere appreciation to First Global Conglomerates. Thank you for your confidence in our brand and for choosing us to build this with us. We don't take partnerships lightly. We value them, we protect them, and we work hard to earn that trust every day and at every stage of the journey. In Swiss Bell Hotel, we carry a culture of passion and professionalism. When you partner with us, we take the journey with you, because in projects like this, success is never solo. It is shared, and I genuinely believe that when we fly together through every phase, every decision, and every finish line. Dumalo rin sa pagtitipon si 5th District Representative Congressman Roy Loyola at binigyan diin na itong proyektong ito sa kanyang distrito ay simbolo ng progreso at oportunidad sa kanyang nasasakupan. Anya, ito ay magbibigay ng dagdag na trabaho at oportunidad sa mga mamamayan ng Carmona. The groundbreaking ceremony of the Garden Suite, which is not only about construction. It is symbolic, it's a symbol of progress, confidence, and opportunity. This project is a testament of the growing potential of the city of Carmona as a center of business, tourism, and investment. This garden suite
will definitely provide employments, provide jobs, support our local locators or enterprise, and will be the home of our expat and visitors who will experience the warmth and hospitality of the people of Carmona. This Garden Suite will be the best hotel ever established in the south of Metro Manila. Nagsilbi ring witness sina Taiwan ROC representative to the Philippines, Wallace Mingancho, Ms. Marites Castro na siyang Regional Director ng Department of Tourism Region 4A, Consul Michael Ang ng Jordan, former Senator Gregorio Honasan, MECO Director Wilson Tecson at Yusek Gani Makatoman. Full support din ang mga officers at director maging ang staff ng Global Group of Companies, Swiss Bell Hotel Team, and Drencom Contractors.